Hello people! Ramadan Day 11 kahapon. Ito yung ganap na hindi ko na-upload. Huwag kayong mag-alala dahil meron na tayong upload nito kahapon. Inuna ko talaga yung Kalia para masundan nyo. Anyway, maglagay pa rin ako ng recipe sa screen. Dito ay dinoble ko yung recipe para makagawa ako ng Spanish bread pang kape namin kinabukasan. So kaninang umaga ito yung aming breakfast ni Belle. Inuna kong inasikaso tong dough para makarest ng 1 hour and then sa loob ng 1 hour marami tayong magagawa while naghihintay. So while naghihintay tayo ng proofing ng ating dough, dito naman tayo sa chicken strips para to sa salad. Ang salad kahapon ay Santa Fe salad. I-marinate lang natin yan sa teriyaki sauce at kunting black pepper. Sobrang stress ko kahapon dito sa ganap na to. Una kasi sinabi ni Amo yung menu and akala ko kami lang talaga dito sa bahay or sila-sila lang. Wait lang, dito muna tayo sa pressure pot. Naglagay tayo ng 2 chicken. Hiniwa ko lang ng 4 Naglagay ako ng asin, luya at bell pepper at syempre tubig. Pakuluan natin yan ng 35 minutes. Nagawa ko ang lahat niyan. Nag-umpisa ako ng alas 3. Dito naman buti may naluto na akong ground beef nung nakarang araw para to sa ating beef sambusa. Naglagay tayo ng boiled egg at chopped chives and kalmado kasi ako nung una dahil akala ko kami lang dito sa bahay. Tapos nagpabili na ako ng manok, isang manok lang yung pinabili ko. After 1 hour, pumunta uli yung amo ko sa kusina. Ang sabi meron daw siyang bisita. Same pa rin yung bisita ng mga nakaraang araw. Wait lang, yung chicken na minarinate natin sa teriyaki sauce, nilagay ko na sa pan. Ipan-fry lang natin yan until mag-caramelize yung sauce. Sobra talaga kahapon, para talaga akong hinabol sa oras. Ang ating Kalia bread dough ay nakarest na yan ng 1 hour. So, dahil sa dinoble ko yung recipe, yung kalahati noon, Spanish bread, yung kalahati, para sa kanila yung Kalia. So, sa Kalia, i-flatten natin yan, tapos nagmulde lang ako ng ganyan, small circle. Kasi nga, maganda yan pagka mini talaga, maliliit. Gumamit ako dyan ng cream cheese, square, or curry cheese. Same pa din naman yan. Tapos, hinati ko lang yung cream cheese ng 4. And then yun, nilagay ko sa gitna at isisealed at ipabilog. Ganyan lang. So, yung aming bisita nga ay hindi kumakain ng Kalia or honeycomb bread na may honey. So, 2 yung ating baking pan na ginamit. Ang isa niyan ay lagyan natin ng honey. Yung isa naman ay sugar syrup lang. Pero pwede naman kayo maglagay dyan ng condensed instead of sugar syrup. And then magdash kayo ng cinnamon powder. Masarap yun. Para talaga akong kahapon nasalang ako sa MasterChef edition. Kailangan ko matapos yan lahat bago mag-alas 6. Yung chicken naman na pinakuluan natin ng 35 minutes, ilagay natin sa baking pan. And then, kumuha ako ng kunting soup or kunting sabaw ng manok. Naglagay tayo ng yellow food color, asin, paminta, olive oil. Naglagay tayo ng ginger powder at konting paprika. Tinakpan ko muna ng foil yan dahil 20 minutes bago i-serve, saka ko pa yan ilagay sa broil or ilagay sa oven. So ito na nga, dahil isang chicken lang yung binili niyan, kaya ako natagalan, nagpapakulo ng chicken kasi nga isa lang piraso, yung isang piraso lang yung binili. So nagpakabili na naman ako. So hindi na available yung aming taga-maneho, kaya siya na yung bumili online. And then, sa kasamaang palad, yung binili niya mali. Dito muna tayo sa salig mamaya ng chismis. Gamit natin yung tubig na pinakuluan natin sa chicken. Naglagay tayo ng 4 cups ng short green rice or masri rice. Naglagay ako ng mga 1.5 cup ng powdered milk doon at naglagay ako ng magic cubes. Lutuin lang natin yun like nagluto tayo ng lugaw. Siningit ko itong palaman ng ating Spanish bread. So, naglagay ako ng 1/4 cup powdered milk, 1/4 cup ng sugar, 1/4 cup ng breadcrumbs, at half stick ng butter. And then, naglagay ako ng kunting-kunting vanilla powder. Vanilla essence. Pwede kayong mag-add ng more butter dyan kung gusto nyo. So, Spanish bread, i-flatten lang natin yan ng pahaba and then lagyan ng palaman and i-roll. Tapos, i-roll din natin or i-coat natin sa breadcrumbs. Then, natin yan ng 1 hour bago i-bake. So, nakabili na yung driver uli yung pinabili, isang buong manok. So, nakagawa na tayo or nakabili na ng mga kailanganin. And then, saka siya nagsabi na kailangan niya rin ng dagdag na salad kasi meron ding coming na another bisita. So, kaya ako na-stress dahil ganyan. Pautay-utay na sinabi. Siyempre, kailangan calculate ko yung ilan piraso yung bisita or ilang piraso yung kakain. Ganun ba? So, dahil sa ganyan na hindi inisa ng amo, kaya nakaka-stress talaga. Dito naman tayo sa ating Santa Fe salad. So, lettuce, naglagay tayo ng corn in can, red beans, at naglagay tayo ng tomato. Yung kamatis dyan, hiniwa ko lang yan ng cubes. And then, tinap na natin yung ating chicken na niluto natin sa teriyaki sauce. Dito naman, 5:30 na yan ng hapon, kaya sinalang ko na yung Kalia bread. Kasi nga, dapat ready na yun ng 6 o'clock. Binay ko yun ng 350 Fahrenheit ng 30
30 minutes or 25 minutes. Dito naman tayo sa sauce ng Santa Fe salad. Naglagay tayo dyan ng lemon, olive oil, peanut butter, honey, naglagay tayo ng cumin, parmesan cheese, naglagay tayo ng coriander leaves, naglagay tayo ng ginger, naglagay tayo ng asin, then naglagay tayo ng paminta. I-blend natin together at i-serve natin yan aside. Hindi natin yan hinahalo doon mismo sa ating salad. At yung ating salig, pag ganito yung itsura niya or malapit na siyang maluto, maglagay tayo ng analog cream or cream in can. It's like all-purpose cream. Naglagay ako ng 2 can kasi marami yung ginawa ko. 4 na cups yan. Usually ay gumagamit ako dito ng 2.5 to 3 na cups. So dahil sa may bisita tayo, dinamihan natin. And then sa kabilang pot naman, nagtunaw tayo ng butter at nagpatunaw tayo ng mistika, saka natin i-add doon sa ating salig. After 30 minutes ng paggaluto ng ating kaliya, ganito na yung itsura niya. Pero pag feeling nyo naman yung ilalim, hindi pa makaabot ng 30 minutes, ay golden brown na or nag-dark brown na siya, huwag nyong i-overbake. Pwede nyong ilagay yung apoy sa top para mag-golden brown lang yung top pag hindi pa siya masyadong maganda yung kulay. So ito na nga, yung isa ay honey, yung isa naman ay sugar syrup lang. Yung ating salig ay ready na yan. So isinit aside ko muna at iinitin na lang yan bago yan i-serve. And 20 minutes, sinalang ko na agad yung ating chicken. Ibobroil lang natin yun sa top until golden brown. Ito naman yung sauce ng salig, hindi pwedeng mawala to. So blended tomato, naglagay tayo ng lemon at coriander at asin. Dapat maglagay tayo ng garlic dyan, pero dahil sa bawal yan sa mga among lalaki dito pag pupunta sila ng masjid dahil maaamoy at ayaw nila yung amoy na ganun, kaya wala tayong garlic. 15 minutes bago yung prayer call or mag-break sila ng fasting, nakainit na yung aking mantika dyan. 2 salang tayo or 2 pan yung gamit natin para sa sambusa dahil marami yung sambusa dahil merong mga bisita. Si Belle minsan lang makikita dito sa aking vlog dahil meron siyang task. Hello! Meron akong nababasang comment na bakit ako lang daw yung gumagalaw, marami pala akong kasama. Yung iba dito, mga bisita, mga nanay, may mga alaga yung maliliit. Mga ganitong oras, si Belle nandito na yan sa akin sa kusina, tapos niya na yung mga kape, nag-serve na siya ng mga sweets, lahat ng mga kailangan ng mga amo sa breakfast. Mag-break sila kasi ng fasting dito, una nilang kainin, parang breakfast lang, kape, yung mga sweets, yung kaliya, yun. So, lahat ng yun, paggawa ng kape, pag-prepare sa table, kay Belle yun lahat. Then, ready to serve na yung ating salad. Naglagay tayo sa top ng fried tortilla bread. Dapat crispy yan, kaya hinuli ko yung fried tortilla bread. Ready na yung sambusa, yung ating salad, yung ating tomato sauce para sa ating salig. Yung salig naman ay sineparate ko yung chicken. Dapat sa top yan ng salig. Pero this time, sineparate ko lang siya. Yung soup naman dyan, hindi na film. Meron tayong oatmeal soup at ready na yung ating Spanish bread. At hanggang dito na lang muna.